Hi guys, it's Friday and it's my Reds Day. Pero hindi pa ako natutulog kasi may tinapos pa ako sa client ko. And may lakad ako today. May practice kami ng praise and worship team. Kasi ako po ang magpapaawit sa Sunday. And bukas may lakad din kami. So hindi kami pwede mag-practice ng Saturday. I mean, we don't have time na para makapag-practice sa Saturday. So ngayon kami mag-practice. It's 4:30 p.m. na and may practice kami ng 6. So mabagal akong kumido. So kailangan kong maligo. Pero wala pang tulog. Pero sabi nila bawal daw maligo nang wala pang tulog. Pero dahil masaba siya. Pangat ko na. Nalalagit ako guys. Ang init pa naman today. So hindi pa din hindi maligo nang nag-BBS. So maliligo muna ako and samahan niyo ako later papunta sa church. Diyan muna kayo guys. See ya. A few moments later. Ngayon, I'm back. So, nag-prepare na po tayo. Ayun lang. Sunscreen po tayo kasi mainit pa rin sa labas. And always take care of your skin. And by the way, just to share, guys, one of the reason why naisip ko ulit mag-vlog ng ganito because mga current issues yung nangyari, lalo na sa Christian life ngayon. Kung nagigets niyo kung ano yung nangyari last time, I just realized na it's not easy to testify about how God changed us, especially sa mga tao na hindi naman alam kung paano or hindi siya na-experience. Hindi na-experience yung true encounter nung naramdaman mo na gusto mo nang magbago dahil ang Panginoon ay nasa iyo na. Sometimes no matter how much we've already changed and grown, people will still see us based on who we used to be. Yes. And ang hirap maghanap ng na magdaldal. Ang hirap pala mag-vlog na may ginagawa ko. Paano ba nagagawa ito ng mga tao? Anyways, ayun. Hirap ng ginagawa ko, guys. Mahirap talaga mag-testify sa panahon ngayon, lalo na yung mga tao. May kanya-kanya na silang love ba? Ganun na yung henerasyon ngayon, sobrang mahirap na mag-testify pagdating sa pananampalataya mo or yung faith mo on how God changed you. Kasi ang mga tao, kahit gaano ka pa nagbago, mas ipupukol pa rin nila sa iyo yung nakaraan mo. Di ba ang ingin ng kapitbahay? Mas ipupukol pa rin nila sa iyo yung nakaraan mo. And wala tayong magagawa doon. Pero kailangan pa rin tayong ma-remind na si Lord has already made us new, and when our past keeps getting brought up to condemn us, that is not from God. It is the enemy trying to remind us of who we were instead of who God has already called us to be. English. Pero just to clarify, I'm not saying that the people who bring up our past, yung mga tao na binabalik-balikan yung past natin, ay mga demonyo, baka i-bash nyo ako dyan. But sometimes, the enemy can plant thoughts on their minds and use those moments to try to tear down the new person God is already building in us. So, still, our identity is not in our past. Our identity is in what God has already done in us. Okay? Pero bilang mga Christian, we still need to respond with compassion kasi alam natin na hindi tayo ganun basta-basta maintindihan ng mga tao sa paligid natin. We always misunderstood. And the best way to respond on them is just respond on them calmly and with grace. Sabi nga sa Proverbs 15:1, a gentle answer turns away wrath, but a harsh word stirs up anger. So always respond with grace and gentleness. Regardless kahit ano pang sabi nila. Anyways, hindi naman nila alam kasi. Hindi sila ganun maniniwala. We just need to show them really that God really transformed us. Paano? By showing them our life. Yung mismong life natin. Yung life mismo natin ang maipapakita natin as testimony sa kanila. Kasi kung hindi rin naman talaga nila nakikita yung pagbabago sa'yo, talagang ipupukol nila sa'yo yun de. Kaya ayun, we just really need to be firm with our faith. Hindi porkit din na binabash ka na, mababalik mo na yung paniniwala mo. Pero ayun nga, sinasabi ko, bilang mga Kristiyano, hindi mawawala. Hindi mawawala ang mga basher natin, lalo na kung we're speaking about the truth. Pero ayun din, we always need to speak the truth with compassion kasi hindi pwedeng natin i-instill sa kanila ng ganun-ganun lang. Kasi nga, masyado na silang close-minded pagdating sa mga ganung bagay. So, ayun, we still need to show them grace. Just as God showed grace to us. Kasi everything and everyone's still growing. Just like we once were. Sabi nga sa Ephesians 4:32, be kind and compassionate to one another, forgiving each other just as in Christ God forgave you. So ayun, dahil tayo yung mas nakakaalam ng katotohanan. Tayo dapat yung may mas grace and may mas malawak na pangunawa sa kanila kasi tayo, presentation sa kanila yung makakaunawa sa atin kahit gano'n pa natin sabihin sa kanila, idikdik pa natin sa kanila yung katotohanan na eternal life is having an eternal life
is by accepting Jesus Christ as your Savior. Hindi siya dahil lang gumawa ka na mabuti sa mundong to. Yes, God is compassionate, but God is also a just. So, He bring justice, and may mga bagay na hindi dahil inalaw ni Lord. May mga bagay na dahil lang inalaw ni Lord sa buhay mo. Feeling inalaw ni Lord kasi nga naman we have free will, and iaalaw ni Lord yung bagay na gusto natin kahit hindi pa yun align sa gusto natin. Dahil wala naman siya magagawa kung gusto mo. It's still your call. Pero tandaan po natin na lahat ng ginagawa natin na against or hindi align sa plano ng Panginoon sa atin have consequences. And that is something na ipagsusulit natin sa Panginoon sa pagdating ng panahon. So, ayun lang. Malilate na ako. So, yan muna kayo.